Noong March 1, 2012, isang inosenteng batang babae na 4 na taong gulang na nagngangalang Dirang ang inutusan ng kanyang ina upang bumili sa kalapit na tindahan. Ngunit makalipas ang ilang minuto, nagsimulang mangamba ang kanyang ina nang hindi na bumalik ang anak. Bagaman hinanap ang bata, lumipas ang mga oras at sa huli, tuluyan na siyang nawala. 8 araw matapos ang kanyang pagkawala, natagpuan si Dirang ng kanyang lolo sa isang oil plantation na wala na siyang buhay. Ngunit higit pa sa isang simpleng pagpatay ang sinapit ni Dirang. Ayon sa isinagawang autopsy, siya muna bago at ang mas masakit pa rito, pa ang katawan ng bata na tila ba naisitago ng salarin ang karumal-dumal na krimen na kanyang ginawa. Sino nga ba ang may gawa sa kayupang ito? Paano niya nadala ang musmos na si Dirang sa plantasyon? Mabibigyan pa kaya ng hustisya ang inosenteng bata? Kung nais mong malaman ang buong istorya, halina't aking isasalaysay ang buong detalye sa likod ng nakalulunos na trahedyang sinapit ni Dirang. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Nurul Nadira Abdullah na mas kilala sa palayaw na Dirang ay sinilang noong June 2007 sa Johor, Malaysia. Siya ay may dugong Pilipino-Malaysian dahil ang kanyang ama na si Handri Yangot ay isang Pilipino samantalang ang kanyang ina na si Roselyn Alan ay isang Malaysian. Sa simula, puno ng pagmamahalan ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Bukod kay Dirang, binayaan pa sila ng isang anak na lalaki na si Mohad Hafiz Abdullah, ang nakatatandang kapatid ni Dirang. Ngunit tulad ng maraming pamilya, dumaan din sa mga pagsubok ang relasyon ng mag-asawa. Sa kalaunan, humantong ito sa hiwalayan. Matapos ang kanilang paghihiwalay, muling nag-asawa si Roselyn. Sa kabila ng mga pagbabagong ito sa kanyang buhay, lumaki si Dirang ng maayos, masayahin, magalang at malambing lalo na sa mga taong malapit sa kanya. Labis siyang minahal ng kanyang kuya at nanatiling matatag ang kanyang pananampalataya kay Allah kahit sa murang edad. Isang araw noong March 1, 2012, gaya ng nakagawian, inutusan ni Roselyn si Dirang na nooy 4 na taong gulang pa lamang na bumili ng noodles at itlog sa tindahang malapit lang sa kanilang bahay. Dahil pamilyar na ang bata sa ganitong gawain, kampante si Roselyn na kaya itong gawin mag-isa ng anak. Ngunit makalipas ang ilang minuto, napansin ni Roselyn na hindi pa bumabalik si Dirang. Tinanong niya ang kanyang anak na lalaki kung nakauwi na ang kapatid, ngunit sumagot ito na hindi niya nakita si Dirang. Dahil dito, agad na nagtungo si Roselyn sa tindahan upang magtanong. Pagdating niya roon, kinumpirma ng tindera na bumili nga si Dirang at agad itong umalis matapos makuha ang noodles at itlog. Nang marinig ito, lubhang nag-alala si Roselyn. Dahil napakalapit lang ng tindahan, ngunit hindi man lang niya nakita ang anak pa uwi. Kaya naman humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay at mga taong malapit sa kanya upang hanapin ang nawawalang anak. Inilarawan niya ang huling suot ni Dirang, ang kanyang paboritong pink na t-shirt at asul na shorts upang madali siyang makilala. Makaraan ng ilang oras nang walang humpay na paghahanap, lalong lumalim ang kanyang pag-aalala. Dahil dito, nagpa siya si Roselyn na iulat sa mga otoridad ang pagkawala ng kanyang anak. Habang patuloy na hinahanap si Dirang ng mga otoridad, hindi na rin naitago ni Roselyn sa ama ng bata ang masaklap na balita tungkol sa kanyang pagkawala. Mula sa kanyang trabaho, agad na nagtungo ang ama ni Dirang sa Johor upang sumama at tumulong sa lumalaking grupo ng mga naghahanap sa nawawalang anak. Lumipas sa mga araw, lalong bumigat ang sitwasyon para sa mga magulang at kamag-anak ni Dirang. Ang pag-asa ay unti-unting napapalitan ng takot at dalamhati. Hanggang noong March 8, 2012, isang mahalagang ebidensya ang natuklasan. Natagpuan ng pulisya ang tsinelas ni Dirang at ang kanyang bag ng mga pinamili sa isang palm oil plantation.
Ang lugar na ito ay matatagpuan sa likod lamang ng mga kabahayan, humigit kumulang 200 meters ang layo mula sa kanilang tahanan. Sa pagpapatuloy na paghahanap, isang nakakabagbag damdaming tagpo ang tumambad sa lolo ni Dirang. Sa parehong plantasyon, sa layong 500 meters mula sa naunang natagpo ang gamit, nadiskubre ang bangkay ng isang bata na wala ng buhay at halos hindi na makilala dahil ito'y sinunog. Dinala ang labi sa Hospital University kay Bangsaan, Malaysia o HUKM para isailalim sa post-mortem examination. Ayon sa resulta, ang bata ay sinakal hanggang sa gamit ang kamay at pagkatapos ay matapos ang otopsiya, inilibing si Derang sa Kampong Pertanian, Masay Muslim Cemetery. Sa gitna ng pagdadalamhati, nananawagan ang kanyang pamilya ng hustisya para sa kanyang brutal na sinapit. Samantala, hindi rin nag-aksaya ng oras sa mga pulis. Mabilis nilang sinimula ng investigasyon upang matukoy ang may sala. May 5 person of interest ang tinutukan, kabilang na ang ama ni Dirang. Subalit sa pamamagitan ng mga ebidensyang nakalap at mga salaysay ng saksi, napatunayang wala siyang kinalaman sa krimen. Sa huli, napunta ang lahat ng atensyon kay Muhyiddin Maidin, isang 24 years old na lalaking nagtatrabaho sa lugar bilang isang contract laborer. Ayon sa 3 saksi, siya ang huling nakitang kasama ni Dirang at lumabas sa oil palm plantation nung araw na siya ay nawala. Dahil dito, inimbitahan si Muhyiddin sa presinto para sa investigasyon at kinuhanan ng sample ng kanyang similya. Sa panayam, mariin niyang itinanggi ang paratang at iginiit na nasa bahay siya ng isang kaibigan noong mga panahong iyon. Dahil kulang sa ebidensya, pansamantala siyang pinalaya, ngunit patuloy na minamanmanan ng mga otoridad. Makalipas lamang ilang araw, tuluyan nang inaresto si Muhyiddin dahil sa kasong panggagahasa at pagpatay kay Dirang. Batay sa mga nakalap na ebidensya, si Muhyiddin ang pangunahing pinaghihinalaan at itinuturong responsable sa karumaldumal na krimen. Ang similyang natagpuan sa katawan ni Dirang ay tumugma sa DNA ni Muhyiddin. Bukod pa rito, ang uri ng gasolina na ginamit sa pagsunog ng bangkay ni Dirang ay kapareho ng ginagamit ni Muhyiddin sa kanyang motorsiklo. Dagdag pa, ang alibay na isinumite niya sa mga otoridad ay pinasinungalingan mismo ng kanyang kaibigan. Ayon sa naturang kaibigan, huli silang nagkita ni Muhyiddin noong February 29, 2012, taliwas sa sinabing petsa ni Muhyiddin. Dahil sa bigat at dami ng ebidensya, agad siyang sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay. Sa 4 na buwang paglilitis, inamin ni Muhyiddin ang kanyang kasalanan. Isinalaysay niya na nakita niya si Dirang habang bumibili ang bata sa tindahan. Inalok niya ito ng candy kapalit ng pagsama sa kanya sa isang plantasyon. Nang makarating sila roon, doon niya isinagawa ang karumaldumal na krimen. Matapos ang panggagahasa at pagpatay, sinunog niya ang katawan ng bata upang pagtakpan ang kanyang ginawang kasalanan. Dahil sa kanyang pag-amin at sa mga ebidensyang walang pagtatalo, si Muhyiddin Maidin ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibikti. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Nurul Nadira Abdullah o Dirang. Ako po si G. Maraming salamat.